Isang malutong na sampal ang bumasag sa katahimikan ng ospital. Tanda ng katapusan ng aking danggal. Habang nakaluhod ako sa harap ng mapang-aping doktor, isang boses ang dumagundong. Isang makapangyarihang estrangero na handang baliktarin ang mundo para sa akin. Ibenta ko kaya ang aking kaluluwa sa isang demonyo para lamang makaligtas sa impyernong ito? Sino ba talaga ang tunay na halimaw? Ang lalaking nananakit o ang lalaking naniningil ng pag-ibig kapalit ng kaligtasan? Abangan ang muling pagbangon ng isang pusong sugatan. Huwag mong isiping may halaga ang luha mo sa harap ko, Clara. You're just a low-class nurse. Isang hamak na utusan na pwedeng palitan anumang oras. Do you really think the life of your dying mother is worth more than the reputation of this hospital? Napakababa mo na nga. Ambisyosa ka pa. Ang bawat salita ni Dr. Anthony Emlock ay parang mga latay ng latigo na humahagupit sa pandinig ni Clara. Nakaluhod ang dalaga sa malamig at malinis na sahig ng opisina ng doktor habang ang kanyang nanginginig na mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang maliit na sisidlan ng gamot. Ito ang gamot na kinuha niya mula sa stockroom ng walang paalam, hindi para magnakaw, kundi dahil sa desperasyong mailigtas ang kanyang ina na nung oras na yon ay hindi makahinga sa ICU. Isang oras lang, pang-ako niya sa sarili, papalitan niya rin yon kapag nakabili na siya sa labas pagkatapos ng kanyang double shift. Ngunit heto siya ngayon, tinitingnan na parang isang kriminal sa harap ng taong dapat sana ay huwaran ng panggagamot. Tiniis ni Clara ang hapdi ng kanyang mga tuhod na kanina pa nakadikit sa tiles. Ang kanyang puting uniforme ay may mga mansa na ng pawis at pagod mula sa 24 na oras na walang tigil na pagkatrabaho. Sa kanyang bulsa, naroon ang huling 500 piso na natira sa kanyang sahod na balak sana niyang ibili ng kahit maliit na sopas para sa kanyang sarili. Ngunit mas pinili niyang ilaan ang bawat sentimo para sa maintenance ng kanyang nanay Elena. Sa gitna ng kanyang pagluhod, tila nanunuyo ang kanyang lalamunan at ang bawat hininga ay parang may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang dibdib. Isang malakas na tunog ng pagbagsak ng folder sa mesa ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Hindi niya magawang iangat ang kanyang mukha. Ramdam niya ang init ng mga luhang pilit niyang pinipigilan. Ngunit ang bigat sa kanyang puso ay tila isang malaking bato na dahan-dahang dumudurog sa kanyang pagkatao. Ang bango na mamahaling pabango ni Arthur ay humahalo sa amoy ng antiseptic sa paligid, isang amoy na dati ay nagbibigay sa kanya ng pag-asa. Ngunit na yon ay simbolo na ng kanyang pagkabilanggo sa utang at kahihiyan. Please, Dr. Arthur, ibibitaw ko na po ang lahat ng shift ko sa susunod na buwan, wag niyo lang po akong tatanggalin. Kailangan ng nanay ko ang insurance ko. Pakiusap ni Clara sa boses na halos pabulong na lamang dahil sa sobrang sikip ng kanyang dibdib. Insurance? You think you still deserve that? After what you did? Isang mapang-uyam na tawa ang kumawala sa mga labi ni Arthur. Look at you, Clara. You're pathetic. Siguro, kung naging mas masunurin ka sa mga gusto ko nung una pa lang, baka mas madali ang buhay mo ngayon. But you chose to play hard to get. Ngayon, pagbayaran mo ang katigasan ng ulo mo. Sa sulok ng pintuan, isang mahabang anino ang dahan-dahang sumakop sa liwanag ng silid. Doon nakatayo si Roman Moret, ang lalaking kanina patahimik na nagmamasid. Ang kanyang mga kamay ay nakapamulsa sa kanyang mamahaling itim na pantalon, at ang kanyang mga mata ay kasing talim ng punyal na nakatitig sa likod ni Arthur. Hindi maipaliwanag ni Clara ang biglang paglamig ng hangin sa paligid nang pumasok ang estrangerong ito sa kanyang paningin. Ang presensya ni Roman ay hindi nagdadala ng ingay, kundi isang uri ng katahimikan na mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Nanatiling nakayuko si Clara, ang kanyang buong katawan ay tila naging bato. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang paalala ng kanyang kahinaan. Bakit kailangang maging ganito kalupit ang mundo sa mga taong wala namang ibang hangad kundi ang magmahal at maglingkod? Habang ang dulo ng sapatos ni Arthur ay nasa harap ng kanyang mukha, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw na sa kanyang isipan. Isang tanong na tila isinulat sa dugo ng kanyang mga pangarap. Hanggang kailan mo hahayaang tapakan ang iyong danggal
para sa isang pusong malapit nang tumigil sa pagtibok. O ito na ba ang simula ng iyong pagkalunod sa isang dagat na walang dalampasigan? Magkano ba ang kinita mo sa pagluhod sa harap ng mga doktor na iyon, Clara? O baka naman hindi lang pagluhod ang ginawa mo para mabayaran ang utang niyo sa akin? Ang boses ni Tita Cora ay kasing talim ng kinakalawang na labaha, humihiwa sa katahimikan ng maliit at barong-barong na bahay ni Clara. Pagkapasok pa lamang ng dalaga mula sa kaning nakakapanghinang shift sa ospital, ang mukha ng kanyang tiyahin ang sumalubong sa kanya, kasama ang isang tumpok ng mga papel na puno ng pulang marka. Hawak ni Clara ang isang maliit na plastic bag na naglalaman ng 2 pirasong pandesal at isang supot ng gatas para sa kanyang nanay Elena. Nanginig ang kanyang mga daliri at narinig ang mahinang kaluskos ng plastic habang hinihigpitan niya ang hawak dito. Ang pagod na nararamdaman niya sa kanyang mga binti ay tila umakyat sa kanyang buong katawan, nagiging isang mabigat na pasanin na halos magpabagsak sa kanya sa sahig. Ang kanyang mga mata, na kanina pa namumula dahil sa puyat at pigil na iyak sa ospital, ay pilit na tumingin sa sahig, iniiwasan ang mapanuring tingin ng babaeng dapat sana ay itinuturing niyang kapamilya. Tita Cora, nagbabayad naman po ako buwan-buwan. Konting pasensya lang po, katatapos lang ang operasyon ni nanay. Mahinahong pakiusap ni Clara, bagamat ang kanyang boses ay nanginginig sa uwat na nararamdaman. Pasensya? Clara, hindi nakakabili ng bigas ang pasensya. Ang utang ay utang. Ang sabi ng mga tsismosa sa kanto, may nakita raw silang mamahaling sasakyan na nagbaba sa'yo. Ano yun? Bagong kliyente? Ang bawat salita ni Cora ay puno ng lason, isang uri ng gaslighting na nagpaparamdam kay Clara na wala siyang kwentang tao. Binigay ko ang lahat para sa inyo nang mamatay ang tatay mo, tapos mayon, pagtataguan mo ako ng pera? Hindi sumagot si Clara. Ramdam niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, tila isang ibon na gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang bawat pangungutya ni Cora ay parang mga kuko na kumakamot sa kanyang kaluluwa. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na ang sasakyang tinutukoy nito ay kay Roman Moret, ang misteryosong lalaking nagligtas sa kanya sa kahihiyan kay Dr. Arthur. Ngunit nanatiling tikom ang kanyang bibig. Alam niyang sa mundong ito, ang katotohanan ay madalas na ginagamit na bala laban sa mga tulad niyang dukha. Dahan-dahang lumakad si Clara patungo sa maliit na silid kung saan natutulog ang kanyang ina. Ang amoy ng langis at gamot ay sumalubong sa kanya. Isang pamilyar na amoy na nagpapaalala sa kanya kung bakit kailangan niyang tiisin ang lahat. Tiningnan niya ang payat na muka ng kanyang nanay Elena, ang mga kulubot sa balat nito na tila isang mapa ng mahabang panahon ng paghihirap. Sa sandaling yon, ang galit ni Clara ay napalitan ng isang malalim at nanunuot na lungkot. Isang malakas na pagbagsak ng kamay sa kahoy na mesa ang nagpagulat sa kanya. Walang pasabing pumasok si Cora sa silid at itinuro ang kama ng may sakit. Huwag mong gamitin ang nanay mo para kaawaan kita, Clara. Kung hindi mo mababayaran ang kalahati ng interes bukas, huwag kayong magtaka kung makita nyo na lang ang mga gamit nyo sa kalsada. Hindi ako charity institution. Pagkaalis ni Cora, ang katahimikan sa bahay ay naging mas masakit pa kaysa sa mga sigaw nito. Napaupo si Clara sa tabi ng kanyang ina, hinahaplos ang tuyot na kamay nito. Ang bawat haplos ay tila isang panalangin na hindi naririnig ng langit. Naalala niya ang malamig na boses ni Roman Moret sa ospital. "Under my protection," sabi nito. Ngunit sa anong halaga? Ang kaligtasan ba ay isang regalo? O isa lamang itong mas malaking utang na kailangan niyang bayaran ng kanyang kalayaan? Dahan-dahang kinuha ni Clara ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Isang hindi kilalang numero ang nag-iwan ng mensahe. Ang bawat letra sa screen ay tila kumikislap sa dilim ng silid, nagdadala ng isang banta na mas malala pa sa mga salita ni Tita Cora. "I'm not done with you yet, Clara. The hospital incident was just the beginning. See you tomorrow at my office. Alone. Dr. Arthur." Nabitawan ni Clara ang kanyang cellphone sa ibabaw ng kumot ng kanyang ina. Ang takot na kanina ay parang maliit na kislap lamang
ay naging isang dambuhalang apoy na lalong tumupok sa kanyang natitirang pag-asa. Sino ang kanyang kakapitan? Ang demonyong kilala na niya ang bangis o ang estrangrong hindi pa niya alam ang tunay na motibo? Bakit mo hinahayaang yurakan ng ibang tao ang iyong halaga, Clara? Ang isang hiyas na tulad mo ay hindi dapat hinahayaang mapunta sa putikan. Maliban na lamang kung doon mo talaga gustong manatili. Ang boses ni Roman Moret ay hindi sumisigaw. Ngunit ang bawat pantig ay tila may bigat ng bakal na bumasag sa katahimikan ng loob ng kanyang marang, yang sasakyan. Nakaupo si Clara sa tabi nito. Ang kanyang maliit at luma ng bag ay mahigpit niyang yakap sa kanyang kandungan. Ang amoy ng mamahaling balat ng upuan at ang bango ng sandalwood na nagmumula kay Roman ay tila isang banyagang mundo para sa isang yata na sanay sa amoy ng alkohol at kapaguran. Ilang minuto lang ang nakalilipas. Hinarang siya ng mga tauhan ni Roman sa labas ng ospital bago pa man siya makapasok sa opisina ni Dr. Arthur. Isang tahimik na pagliligtas, ngunit para kay Clara, ito ay parang paglipat lamang mula sa isang kulungan patungo sa isa pa. Ang kanyang mga kamay ay nanlalamig at ang kanyang hininga ay nananatiling mababaw. Tila natatakot na baka ang anumang malakas na galaw ay maging mitsa ng kanyang tuluyang pagbagsak. Hindi ko pinipili ang mapunta sa putikan, Mr. Moret. Sagot ni Clara. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may bakas ng natitirang tapang. Minsan, ang mundo ang kusang naglulubog sa amin doon, at wala kaming ibang magagawa kundi ang lumaban para lang makahinga. Dahan-dahang liningo ni Roman ang dalaga. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng sasakyan, ang mga mata ng lalaki ay tila nagliliyab sa isang emosyong hindi maipaliwanag ni Clara. Isaghalo ng awa, paghanga, at isang pagnanasang hindi niya mapangalanan. Itinaas ni Roman ang kanyang kamay, at sa isang iglap, naramdaman ni Clara ang init ng mga daliri ng lalaki nang dahan-dahan nitong inayos ang isang hibla ng buhok na humaharang sa kanyang mukha. Ang hawak na iyon ay magaan, parang haplos ng hangin, ngunit sapat na para tumigil ang mundo ni Clara. Ang kanyang puso ay nagkaroon ng sariling ritmo, isang mabilis na pagtambol na tila sumasabay sa bawat paggalaw ni Roman. Sa sandaling iyon, ang takot ay napalitan ng isang kakaibang pakiramdam, isang kilig na hinaluan ng kaba, ang tinatawag na kilig na matagal na niyang nakalimutan sa gitna ng kanyang paghihirap. Ayoko nang makita kang lumuluhod sa harap ng taong yon, bulong ni Roman. Ang kanyang muka ay ilang pulgada na lamang ang layo mula kay Clara. Kinuha ko na ang lahat ng utang mo kay Cora. At ang mga banta ni Arthur? Isang salita ko lang. At mawawala ang lahat ng iyon na parang bula. Napaawang ang mga labi ni Clara. Bakit? Ano ang kailangan mo sa akin? Isang tipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Roman. Isang ngiting hindi nakakarating sa kanyang mga mata. Kailangan ko ng isang taong mag-aalaga sa akin, Clara. Hindi lang bilang isang yours, kundi bilang isang saksi sa mga gabing hindi ko kayang harapin mag-isa. Magtrabaho ka sa aking tahanan. Ang sweldo mo ay sapat na para ipagamot ang iyong ina sa pinakamagandang ospital sa bansa. Inilabas ni Roman ang isang pirasong papel, isang kontrata. Ngunit para kay Clara, ito ay tila isang gintong kadena. Tiningnan niya ang labas ng bintana, kung saan ang ulan ay nagsisimulang pumatak, gumagawa ng maliliit na guhit sa salamin. Naalala niya ang kanyang nanay Elena, ang mga gamot na hindi niya mabili, at ang mapang-aping mukha ni Arthur. Ito ba ay isang tulong o isang pagbili sa aking pagkatao? Tanong ni Clara sa gitna ng kanyang kalituhan. Depende sa kung paano mo ito titingnan. Sagot ni Roman habang isinasara ang kanyang mga mata, tila nangingimi sa sariling katotohanan. Pero tandaan mo ito, Clara. Sa ilalim ng aking bubong, walang sinuman ang makakapanakit sa'yo, kahit ang sarili mo. Isang malakas na pagkulog ang yumanig sa paligid, kasunod ng matalim na kidlat na panandaliang nagbigay ng liwanag sa madilim na kalsada. Sa liwanag na iyon, nakita ni Clara ang isang maliit na pilat sa leeg ni Roman, isang marka ng nakaraang tila kasing pait ng sa kanya. Dahan-dahang abot ni Clara ang kanyang kamay sa bulpen na hawak ni Roman. Ang bawat paggalaw niya ay tila isang dahan-dahang pagpapakamatay ng kanyang dating buhay. Ngunit sa loob-loob niya,
may isang maliit na bahagi ng kanyang puso na umaasa. Umaasa na baka sa piling na mapanganib na estranglerong ito, sa wakas ay makakatagpo siya ng kapayapaan. Ngunit nang itatamanan niya ang dulo ng bulpen sa papel, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang larawan ang ipinadala mula sa isang hindi kilalang numero. Ang larawan ay kuha sa loob ng silid ng kanyang nanay Elena sa ospital. At sa tabi ng kanyang natutulog na ina, nakatayo ang isang lalaking nakauniporme ng doktor, hawak ang isang hiringilya na may lamang itim na likido. Nabitawan ni Clara ang bulpen. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, at ang hangin sa loob ng sasakyan ay tila biglang nawala. Sino ang tunay na may hawak sa kanyang buhay? Ang lalaking nasa tabi niya na nangangako ng langit o ang demonyong nasa ospital na handang sunugin ang kanyang mundo? Huwag mong hayaang lamunin ka ng takot, Clara. Ang takot ang pinakamabisang sandata ng mga taong walang danggal na tulad ni Arthur. Tumingin ka sa akin. Tumingin ka sa aking mga mata. Ang boses ni Roman ay parang isang angkla na pilit humihila kay Clara pabalik sa katinuan. Habang ang dalaga ay tila nalulunod sa gitna ng malawak na karagatan ng pighati. Nanginig ang buong katawan ni Clara at ang kanyang cellphone ay dulas na nahulog sa carpeted floor ng sasakyan. Ang larawan ni Arthur na nasa tabi ng kanyang ina ay tila nakatatak na sa kanyang balintataw. Isang itim na aninong handang bawiin ang kaisa-isang dahilan kung bakit siya nananatiling buhay. Hindi nagsalita si Roman nang damputin niya ang cellphone. Isang sulyap lamang sa screen at sapat na yon para magdilim ang kanyang muka. Ngunit sa halip na sumigaw o magmura, inilabas niya ang kanyang sariling telepo o at may tinawagan. Ang bawat salitang binitiwan ni Roman ay maikli, malamig at punong-puno ng otoridad na hindi matatawaran. Secure the room, now. I want that man out of the hospital within 5 minutes. Without a scratch, but with enough fear to last a lifetime. Do it! Ibinaba ni Roman ang telepono at muling binalingan si Clara. Sa gitna ng dilim, naramdaman ng dalaga ang init ng palad ng lalaki na pumatong sa kanyang nanginginig na mga kamay. Isang kuryente ng pag-asa ang dumaloy sa kanyang mga ugat, ngunit kasunod nito ay ang matinding pag-aalinlangan. Sino ba talaga ang lalaking ito na kayang magpaalis ng isang makapangyarihang doktor sa isang iglap? Nakalipat na ang iyong ina sa isang pribalong pasilidad, Clara. Walang Arthur na makakalapit sa kanya roon. Ngayon, kailangan mo nang pumili. Sasama ka ba sa akin sa lugar na ligtas ka o mananatili ka rito sa kalsadang puno ng panganib? Wala nang nagawa si Clara, kundi ang tumango. Habang tumatakbo ang sasakyan, patungo sa isang lugar na hindi niya alam, pinanood niya ang paglipas ng mga ilaw sa kalsada na tila mga pangarap na mabilis na naglalaho. Ang paglalakbay na yon ay tila walang katapusan, hanggang sa huminto sila sa harap ng isang dambuhalang pintuang, bakal na dahan-dahang bumukas. Ang mansyon ni Roman Moret ay hindi lamang isang bahay. Ito ay isang palasyon ng mga lihim. Matatayog ang mga pader na nababalot ng gumagapang na mga halaman at ang paligid ay napapalibutan ng mga gwardiya yang kasing tahimik na mga rebulto. Pagpasok nila sa loob, sinalubong sila ng amoy ng lumang kahoy, mamahaling alak at isang uri ng katahimikan na tila may ibinubulong na panganib. Dito ka muna mananatili, sabi ni Roman habang iginigiya siya sa isang malawak na silid na puno ng mga antigong kagamitan. Lahat ng kailangan mo ay ibibigay ko. Ngunit may isang kondisyon, Clara. Huwag kang papasok sa dulo ng pasilyo. Sa kwadrong may itim na pinto. Naiwan si Clara sa gitna ng marang, yang silid. Ang kanyang mga paa ay lumubog sa malambot na carpet, isang pakiramdam na malayong-malayo sa matigas na semento ng ospital. Sa kabila ng kagandahan ng paligid, pakiramdam ni Clara ay isa lamang siyang munting ibon na dinala sa isang gintong hawla. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana at tiningnan ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang yata na dati ay puno ng pag-asa, ngayon ay tila isang estrange na sa kanyang sariling paningin. Habang hinihaplos niya ang sutlang kortina, isang maliit na bagay ang nakakuha ng kanyang atensyon sa ilalim ng kama.
isang luma at kupas na litrato ng isang batang babae na may hawak na manika, ngunit ang mukha nito ay sinadyang burahin ng tinta. Sino ang batang ito? At ano ang kinalaman niya sa dilim na bumabalot sa puso ni Roman Moret? Isang mahinang tunog ng pagpihit ng doorknob ang narinig ni Clara. Hindi yan galing sa kanyang pinto, kundi mula sa pasilyo, sa direksyon ng itim na pinto na mahigpit na ipinagbawal ni Roman. Sa gitna ng gabi, isang mahinang hikbi ang dinala ng hangin patungo sa kanya. Isang iyak ng isang taong tila matagal nang nakalimutan ng mundo. Huwag kang mag-alala, Elena. Tutulungan kita. Pero masakit lang isipin na ang anak mong si Clara mas pinili ang pera ng isang kriminal kaysa sa marangal na paraan ng pagliligtas sa iyo. Ibinenta niya ang kanyang sarili para lang sa karangyaan. Ang mga salitang iyon ni Dr. Arthur M. Locke ay tila mga lason na dahan-dahang pumatak sa isipan ni Nanay Elena. Sa loob ng marangyang pribadong silid ng bagong pasilidad kung saan siya inilipat, nakaupo si Arthur sa gilid ng kama, suot ang kanyang malinis at maputing coat na tila ba isa siyang anghel na bumaba mula sa langit. Sa kabilang dako, nakatayo si Tita Cora na pilit na nagpapahid ng peking luha habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman. Habang nangyayari ang panlilinlang na ito sa ospital, si Clara ay kasalukuyang nasa malawak na hardin ng mansyon ni Roman. Hawak niya ang isang tasa ng mainit na tsaa at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang haplos ng sikat ng araw na walang kasamang pagmamadali. Ang mga rosas sa paligid ay nagsisimula ng bumuka at ang simoy ng hangin ay nagdadala ng amoy ng basang lupa. Kay ganda ng umaga, isang kapayapa ang hindi niya akalaing mararanasan pa niya. Ngunit ang kapayapaang yon ay biglang naglaho nang marinig niya ang pagtunog ng kanyang cellphone. Isang video call mula kay Tita Cora. Pagkasagot niya, ang mukha ng kanyang inang umiiyak at punong-puno ng paghihirap ang tumambad sa kanya. Clara? Totoo ba? Ang nanghihinang boses ni Nanay Elena ay parang isang matalim na karayom na tumusok sa puso ni Clara. Totoo bang kinuha mo ang pera ng isang masamang tao? Sabi ni Arthur, pinagpalit mo ang danggal mo para lang dito sa kwartong ito. Anak, mas gusto ko pang mamatay sa lansangan kaysa mabuhay sa perang galing sa dumi. Nabitawan ni Clara ang tasa ng tsa. Ang tunog ng pagbasag nito sa semento ay tila ang pagkadurog na rin ng kanyang puso. Nanigas siya sa kinatatayuan. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig ng labis hanggang sa halos hindi na niya mahawakan ang telepo. Ang bawat salita ng kanyang ina ay parang isang sampal na paulit-ulit na dumudurog sa kanyang pagkatao. Nay, hindi po totoo yan. Nanay, makinig kayo sa akin. Huwag mo na siyang lokohin, Clara. Biglang sumingit ang mukha ni Arthur sa screen. May suot na mapang-uyang na, niiti na siya lang ang nakakakita. Ligtas ang nanay mo rito. Pero ang konsensya niya, hindi mapapakali dahil sa ginagawa mo. Come back to the hospital. Surrender yourself to the authorities for the drugs you stole. At baka mapatawad ka pa namin. Pinutol ni Arthur ang tawag. Ang katahimikan sa hardin ay naging nakakabingi. Pakiramdam ni Clara ay umiikot ang palikid. Ang hangin na kanina ay sariwa, ngayon ay tila nananakal na sa kanya. Napasandal siya sa isang puno. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa balat nito, habang ang kanyang mga luha ay walang tigil na pumatak. Ang lahat ng sakripisyo niya, ang bawat gabing hindi siya natulog, ang bawat hapdi ng kanyang tuhod sa pagluhod, lahat ay binaligtad ng isang taong alamang bawat kahinaan niya. Clara? Ang malamig, ngunit may pag-aalalang boses ni Roman ay narinig niya mula sa likuran. Hindi siya lumingon. Hindi niya kayang harapin ang lalaking nagbigay sa kanya ng kaligtasan dahil sa mga sandaling ito, pakiramdam niya ay isa nga siyang maruming tao gaya ng sinabi ni Arthur. Dahan-dahang lumapit si Roman at tumayo sa tabi niya. Nakita nito ang basag na tasa at ang basang mukha ng dalaga. Hindi nagtanong si Roman, ngunit ang kanyang presensya ay tila isang pader na pilit na humaharang sa mga daluyong ng sakit na nararamdaman ni Clara. Gusto mo bang itigil ko na ang lahat ng ito? Tanong ni Roman, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa malayo. Isang utos ko lang.
at hindi na muling makakapagsalita si Arthur. Umiling si Clara. Ang kanyang boses ay naging paos dahil sa pag-iyak. Hindi sapat ang patahimikin siya, Roman. Ang lason ay nasa isipan na ng nanay ko. Ang dangal ko, ang tanging bagay na ititira ko para sa sarili ko, kinuha na rin niya. Humarap si Clara kay Roman. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon sa gitna ng pagdurusa. Kailangan kong bumalik. Kailangan kong patunayan sa nanay ko na hindi ako ang taong iniisip niya. At ano ang gagawin mo? Hahayaan mong ipakulong kanya sa kasalan ng hindi mo ginawa? Ang boses ni Roman ay tumaas ng bahagya, bakas ang frustrasyon. Ang mundo ay hindi nakikinig sa katotohanan ng mga mahihina, Clara. Ang mundo ay nakikinig lamang sa lakas. Huminga ng malalim si Clara, ang kanyang puso ay tila isang lupang tigang na naghihintay ng ulan. Isang tanong ang nanatiling nakasabit sa hangin. Isang tanong na magtatakda ng kanyang kapalaran. Kaya mo bang sunugin ang sarili mong danggal para lang sa katahimikan ng taong mahal mo? O hahayaan mong mamatay ang lahat sa paligid mo habang nananatili kang malinis sa mata ng mundo? Bagong benta na naman ba ang kaluluwa ng nurse na yan? Kaya biglang nagkaroon ng pambayad sa mamahaling ospital ang nanay niya? Ang bulong na iyon ay hindi sinadyang itago. Umalingaw-ngaw iyon sa makitid na eskinita ng kanilang barangay, sumasabay sa ingay ng mga tumatagas na gripo at hiyaw na mga batang naglalaro sa kalsada. Nakayuko si Clara habang naglalakad. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa strap ng kanyang bag. Bumalik siya sa kanilang lumang bahay para kumuha ng ilang mahahalagang gamit at dokumento ni Nanay Elena. Ngunit tila ang bawat hakbang niya ay binabantayan ng mga mapanuring mata ng kanyang mga kapitbahay. Sa bawat pintuan at binta ng kanyang nadadaanan, nakikita niya ang mga marites. Ang mga kababayhang dati ay binibigyan niya ng libreng gamot o tinutulungan sa blood pressure. Ngunit ngayon ay tila nakakita ng isang makasala ng dapat luraan. Ang kanilang mga titig ay kasing lagkit ng dumi sa kalsada, pilit na dumidikit sa kanyang malinis na puting blouse. Ramdam ni Clara ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat bulong ay tila isang maliliit na hiwas sa kanyang balat. Masakit at nakakahilo. Pagdating niya sa tapat ng kanilang maliit na gate, sinalubong siya ni Tita Cora na may nakakalokong ngiti habang may hawak na pamaypay. Oh, nandito na pala ang bida ng ating barangay. Kumusta naman ang buhay mansyon, Clara? Balita ko, hindi ka na raw naglalakad, kundi lumilipad na sa sobrang yaman ng sponsorship mo. Hindi tumigil si Clara. Pilit niyang binuksan ang kalawanging gate. Ang tunog ng pagkiskis ng bakal sa semento ay tila isang pagdaing ng kanyang sariling pagkatao. Kukuha lang po ako ng gamit ni Nanay, Tita. Huwag niyo na po akong idamay sa mga kwento niyo. Kwento? Tumawa ng malakas si Cora. Sapat na para marinig ng buong kanto. Hindi kwento ang makitang bumaba ang isang babae sa itim na sasakyang pangmayaman sa kalagitnaan ng gabi. Clara, mahiya ka naman sa alaala ng tatay mo. Ang sabi ni Dr. Arthur, ginagamit mo raw ang pagiging nurse mo para makapang-akit ng mga pasyenteng may pera. Napaka-desperada mo naman yata. Tumigil si Clara sa gitna ng kanilang maliit na sala. Ang amoy ng alikabok at ang katahimikan ng bahay na walang Nanay Elena ay tila sumakal sa kanya. Sa bawat sulok, nakikita niya ang mga alaala ng kanyang paghihirap. Ang mga gabing nag-aaral siya sa ilalim ng maliit na bumbilya, ang mga araw na asin lang ang ulam nila para lang makapagtapos siya. At ngayon, sa loob lang ng isang araw, ang lahat ng yon ay itinapon sa putika ng mga taong hindi alam ang tunay niyang pinagdaanan. Isang malakas na tunog ng marang, yang makina ang dahan-dahang huminto sa labas. Namayani ang biglang katahimikan sa buong iskinita. Ang mga bulong ay naputol na parang pinutol na tali. Dahan-dahang lumingon si Clara sa bukas na pinto at nakita niya ang pagbaba ni Roman Moret mula sa kanyang sasakyan. Hindi suot ni Roman ang kanyang karaniwang business suit, kundi isang simpleng itim na polo shirt na lalong nagpaangat sa kanyang nakakalulang aura. Naglakad siya papasok sa bakuran ni Clara. Ang kanyang bawat hakbang ay may dalang bigat na nagpatahimik maging kay Tita Cora. Hindi tumingin si Roman sa mga kapitbahay. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa namumulang mga mata ni Clara.
Dahan-dahan siyang lumapit sa dalaga. Sa harap ni Cora, at ng lahat ng mga nakikiusyong kapitbahay, hinubad ni Roman ang kanyang mamahaling relo at inilapag ito sa luma at mabuhay na mesa ni Clara. Pagkatapos, kinuha niya ang kamay ng dalaga at dahan-dahang hinalikan ang dulo ng kanyang mga daliri. Isang galaw na puno ng paggalang at pagpapakita ng pag-aari. Tapos ka na ba, Clara? Ang boses ni Roman ay mahinahon, ngunit umabot hanggang sa kalsada. Naghihintay na ang mga doktor sa bagong ospital ng iyong ina. Ayoko mapagod ka sa lugar na ito. Hindi ka nababagay sa ingay ng mga taong walang ibang alam kundi ang manghusga dahil sa sarili nilang inggit. Napangganga si Tita Cora. Ang kanyang pamaypay ay tumigil sa paggalaw. Ang mga kapitbahay na kanina ay punong-puno ng pangungutya ay tila naging mga piping saksi sa isang tagpong hindi nila inaasahan. Tumingin si Roman kay Cora. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Ang anumang salitang lalabas sa bibig niyo laban sa kanya simula ngayon ay ituturing kong personal na pag-atake sa akin. At sigurado akong ayaw niyo malaman kung paano ako maningil ng utang. Hinawakan ni Roman ang baywang ni Clara, isang protektibong hawak na nagparamdam sa dalaga na sa gitna ng bagyo ng paninira, meron siyang isang matibay na silungan. Habang papalabas sila ng eskimita, ang lahat ay nakatingin, ngunit wala nang naririnig na bulong. Ang tanging naririnig na lamang ay ang mahinang paghikbi ni Clara na piliting itinatago sa balikat ni Roman. Ngunit nang paandar na ang sasakyan, isang maliit na bato ang tumama sa bintana nito, nag-iwan ng isang maliit na lamat. Sa labas, nakatayo si Arthur, may hawak na isang sobrang pula at isang niting tila nagsasabing hindi pa tapos ang laban. Sapat ba ang proteksyon ng isang makapangyarihang lalaki para hilumin ang sugat ng isang danggal na pilit na dinudumihan? O ang lamat sa salamin ay tanda lamang ng mas malaking pagkawasak na darating sa buhay ni Clara? Minsan, ang pinakaligtas na lugar ay siya ring pinakamalungkot na kulungan. Dahil sa bawat pader na nagpoprotekta sa atin, may mga alaala tayong pilit na ikinukulong upang hindi na muling makasakit. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ni Roman Moret ay tila isang malalim na telon na tumatakip sa kaguluhan ng nagdaang araw. Pagkatapos ng nangyari sa eskinita, tila nawala ng lakas si Clara. Nakaupo siya sa gilid ng malambot na kama sa kanyang silid, nakatingin sa kanyang mga kamay na hanggang ngayon ay nanginginig pa rin. Ang bango ng lavender sa paligid ay dapat sana ay nagpapakalma sa kanya. Ngunit ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang paalala ng lamat na iniwan ni Arthur sa kanyang banggal. Isang mahinang katok sa pinto ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Hindi na niya kailangang magtanong kung sino yon. Ang bigat ng presensya sa likod ng pintuan ay sapat na para malaman niyang si Roman yon. Dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok ang lalaki, dala ang isang maliit na first aid kit. May galos ka sa braso, Clara? Hindi mo ba napansin? Ang boses ni Roman ay mahinhin, malayo sa boses na ginamit niya kanina para takutin ang mga kapitbahay. Tiningnan ni Clara ang kanyang braso. Doon niya lang napansin ang isang mahabang gasgas. Marahil ay nakuha niya nang masagi siya sa kalawanging gate kanina o nang tamaan ang sasakyan ng bato. Hindi sumagot ang dalaga. Hinayaan lamang niya si Roman na lumapit at maupo sa isang maliit na upuan sa harap niya. Dahan-dahang, kinuha ni Roman ang kamay ni Clara. Ang bawat paggalaw ng lalaki ay puno ng ingat, na tila ba ang dalaga ay isang mamahaling porselana na maaaring mabasag sa isang maling haplos. Nilinis ni Roman ang sugat gamit ang bulak na may gamot. Sa bawat dampi nito, nararamdaman ni Clara ang bahaging hapdi, ngunit mas nang inibabaw ang init na nagmumula sa mga daliri ni Roman. Salamat sa kanina. Bulong ni Clara, hindi makatingin ng diretsyo sa mga mata ng lalaki. You didn't have to do that. You made them think na meron tayong relasyon. Tumigil si Roman sa paglilinis ng sugat. Inangat niya ang kanyang paningin at tinitigan ang mga mata ni Clara. Is it so bad for them to think that? Mas gusto mo bang isipin nila na isa kang biktima na walang kalaban-laban? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang mga taong tulad nila, Clara, tanging kapangyarihan lang ang nirespeto. Hindi nila alam ang halaga ng kabutihan.
pero hindi ako makapangyarihan, Roman. Isa lang akong nurse na gustong iligtas ang nanay ko. Giit ni Clara, ang kanyang boses ay nanginginig sa uwatong. At yon ang dahilan kung bakit kita pinili. Sagot ni Roman habang dahan-dahang nilalagyan ng gauze ang kanyang braso. Dahil sa gitna ng mundong ito na puno ng mga taong handang pumatay para sa pera, ikaw lang ang nakita kong handang mamatay para sa pag-ibig. Sa sandaling yon, ang tensyon sa pagitan nila ay tila naging isang kuryente na mahirap takasan. Ang distansya sa pagitan ng kanilang mga mukha ay lumiit. Naamoy ni Clara ang bango ng sandalwood at ang pamilyar na amoy ng lalaking nagbigay sa kanya ng proteksyon. Dahan-dahang itinaas ni Roman ang kanyang kamay at hinaplos ang pisngi ni Clara, pababa sa kanyang panga. Ang haplos na yon ay hindi bastos. Ito ay puno ng isang uri ng pagnanasa na hinaluan ng matinding respeto, ang tinatawag na kilig na nagpabilis sa tibok ng puso ng dalaga. Ngunit bago pa man lumalim ang sandali, muling bumalik ang lungkot sa mga mata ni Roman. Inalis niya ang kanyang kamay at tumayo. Lumakad siya patungo sa bintana, nakatingin sa madilim na hardin sa labas. Ang pilat na nakita mo sa leeg ko kanina? Nakuha ko yon noong bata pa ako. Pagsisimula ni Roman. Ang kanyang boses ay tila nanggagaling sa isang malalim na balon ng nakaraan. Pinanood kong sunigin ang bahay namin habang ang mga magulang ko ay nasa loob. I was powerless then, Clara. Gaya mo, wala akong nagawa. Kundi ang umiyak sa gilid ng kalsada habang ang mga tao ay nanonood lang. Napatayo si Clara. Lumapit siya ng bahagya kay Roman. Hindi niya akalain na ang isang makapangyarihang lalaking tulad nito ay may ganoon kapait na nakaraan. Kaya mo ba ako tinutulungan? Dahil nakikita mo ang sarili mo sa akin? Lumingon si Roman. Ang kanyang mukha ay nababa na agad ng liwanag ng buwan. Siguro, o baka naman, gusto ko lang patunayan sa sarili ko na meron pang taong pwedeng iligtas sa mundong ito. Dahan-dahang iniabot ni Roman ang isang pulang sobre kay Clara. Ang sobreng hawak ni Arthur kanina sa eskinita. Nakuha ito ng mga tauhan ko bago pa man niya ito tuluyang mabuksan sa harap ng maraming tao. Basahin mo, pero wag mong hahayaang sirain ito ang gabi mo. Binuksan ni Clara ang sobre. Sa loob ay may mga litrato, hindi ng kanya, kundi ng kanyang yumaong ama na si Jose. Sa litrato, si Jose ay may kasamang isang lalaking hindi pamilyar kay Clara, ngunit ang nakasulat sa likod ng litrato ang nagpahinto sa kanyang hininga. Ang utang ng ama ay kailangang bayaran ng anak. Ang moret at ang pamilya mo ay matagal nang nakatali sa dugo. Nabitawan ni Clara ang litrato. Ang lihim na akala niya ay kay Roman lang ay tila may ugat na pala sa sarili niyang pamilya. Isang mahinang tunog ng pagpihit ng doorknob sa pasilyo ang narinig nila. Ang itim na pinto sa dulo ng pasilyo ay muling gumalaw. Isang matinis na tunog ng pag-iyak ng isang sanggol ang umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Isang tunog na hindi dapat naroroon dahil alam ni Clara na silang dalawa lang ang nakatira sa bahay na yon. Napatingin si Clara kay Roman. Ang kanyang mga mata ay puno ng kilabot. Roman? Sino ang nasa loob ng kwartong yon? Hindi sumagot si Roman. Ang kanyang mukha ay naging kasimputi ng papel, at ang kanyang mga kamao ay mahigpit na nag-clench sa kanyang tabi. Huwag kang makikinig sa mga boses na naririnig mo sa bahay na ito, Clara. Ang katahimikan ay isang biyaya, at ang pag-uusisa ay isang sumpa. Kalimutan mo ang narinig mo. Kung gusto mong manatiling payapa ang iyong isipan, ang boses ni Roman ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa isang kabaong. Ang kanyang mga mata na kanina lang ay puno ng lambing, na yon ay tila dalawang uling na nagliliyab sa dilim. Hindi na hinintay ni Roman ang sagot ni Clara. Mabilis siyang lumabas ng silid at iniwan ang dalaga na nakatayo sa gitna ng malawak na espasyo, habang ang tunog ng pagpihit ng susi sa labas ay nagpahiwatig na siya ay muling ikinulong. Hindi para saktan, kundi para protektahan sa paraang tanging si Roman lang ang nakakaalam. Hindi nakatulog si Clara ng gabing iyon. Ang bawat kaluskos ng mga dahon sa labas at ang bawat dumaing na sahig ay tila nagdadala ng imahe ng itim na pinto sa dulo ng pasilyo.
Sino ang sanggol na iyon? At bakit tila itinatago ni Roman ang isang buhay sa loob ng kanyang palasyo? Ang mistering ito ay humahalo sa takot niya kay Arthur, na tila isang dambuhalang gagamba na dahan-dahang hinihigpitan ang sapot sa paligid niya. Kinaumagahan, isang hindi inaasahang ingay ang narinig sa labas ng mansyon. Isang sunod-sunod na pagbusina ng sasakyan at ang malakas na pagtatalo ng mga gwardi ang gumising kay Clara. Pagdungaw niya sa bintana, nanigiga siya sa kanyang kinatatayuan. Sa labas ng gate, nakatayo si Dr. Arthur Emlock, suot ang kanyang pinakamalinis na puting coat at may dalang mga dokumento, kasama ang 2 pulis at ang kanyang tita Cora na pilit na nag-iiyak-iyakan. Nasaan ang pamangkin ko? Clara, lumabas ka riyan? Alam kong ikinukulong ka ng kriminal na yan. Ang hiyaw ni Tita Cora ay umabot hanggang sa 3 palapag. Dali-daling bumaba si Clara, ngunit hinarang siya ni Roman sa may hagdanan. Ang mukha ng lalaki ay kasing pait ng apog. Huwag kang bababa, Clara. Ako ang kakausap sa kanila. Hindi, Roman. Ang gagamitin nilang dahilan ay ang kaligtasan ko. Kapag hindi ako nagpakita, lalo nilang iisipin na sapilitan mo akong itinatago. Matapang na sagot ni Clara, kahit na ang kanyang mga tuhod ay parang nanlalambot. Nang buksan ang pinto, sinalubong sila ng mapang-uyang na ngiti ni Arthur. Ah, the damsel in distress and her hero. Officer, heto ang ebidensya na ang nurse na ito ay nawawala mula sa kanyang duty at dinala rito sa ilalim ng coercion. At heto rin ang warrant para sa pagkuha ng mga dokumentong ninakaw niya sa ospital. Arthur, tigilan mo na ito! Wala akong ninakaw! Sigaw ni Clara. Ngunit agad siyang hinila ni Tita Cora at niyakap ng mahigpit. Isugyakap na hindi pagmamahal, kundi isang paraan para hindi siya makalapit kay Roman. Clara, anak, ililigtas ka namin sa masamang taong ito. Acting ni Cora habang nakatingin sa mga pulis. Tingnan niyo ang mga mata niya. Takot na takot siya. Lumapit si Arthur kay Roman. Ang kanyang boses ay naging isang pabulong na lason na tanging sila lang ang nakakarinig. You think you won? I have the hospital board, the police, and her family in my pockets. You're just a rich thug, Moret. At si Clara? Iingatan ko siya. Sa paraang hinding-hindi niya malilimutan. Isang mabilis na paggalaw ang ginawa ni Roman. Hinawakan niya ang kwelyo ni Arthur at isinandig ito sa pader ng mansyon. Ang mga pulis ay agad na nagbunot ng kanilang mga baril, nuit hindi natinag si Roman. Ang kanyang galit ay hindi maingay. Ito ay isang tahimik na pagsabog. Isang hakbang pamalapit sa kanya, Arthur, at sisiguraduhin kong ang puting coat na yan ang magiging shroud mo. Bulong ni Roman. Ang kanyang mga mata ay nanunuot sa kaluluwa ng doktor. Roman, tama na! Pakiusap ni Clara. Natatakot na baka tuluyan na mabulok sa kulungan ang lalaking nagligtas sa kanya. Dahan-dahang binitawan ni Roman si Arthur. Inayos ng doktor ang kanyang coat, may suot na maskara ng pagiging biktima sa harap ng mga pulis. See? He's violent. He's a threat to society. Inabot ni Arthur ang isang kopya ng dokumento kay Clara. Ito ay isang kasunduan mula sa ospital. Pumirma ka rito, Clara. I-drop ko ang lahat ng charges laban sa iyo at bibigyan kita ng pagkakataong makabalik sa trabaho. Ang kapalit? Iwanan mo ang mansyong ito at bumalik ka sa piling ng iyong pamilya. At sa akin. Tumingin si Clara kay Roman, na ngayon ay nakatayo lang, tila hinihintay ang kanyang desisyon. Tumingin siya kay Tita Cora na mukhang pera at kay Arthur na may itim na puso sa likod ng maputing maskara. Sa gitna ng tensyon, napansin ni Clara ang isang maliit na detalye sa hawak na dokumento ni Arthur. Isang logo na kapareho ng selyo sa likod ng litra to ng kanyang tatay na nakita niya kagabi. Ang Moret at ang pamilya ni Clara ay matagal na nakatali sa dugo. At ang ospital ni Arthur, ang ospital ang siyang tulay sa madilim na kasunduang iyon. Hindi ako sasama sa iyo, Arthur. Ang boses ni Clara ay naging kasing tatag ng bato. Dahil ang taong tinatawag mong kriminal ay siyang tanging nagbigay sa akin ng katotohanan. At ikaw? Ikaw ang tunay na kulungan na matagal ko nang tinatakasan.
Isang malakas na sampal ang ibinigay ni Tita Cora kay Clara dahil sa sagot nito. Wala kang utang na loob! Sinisira mo ang pagkakataon nating yumaman. Sa gitna ng kaguluhan, muling umalingaw-ngaw ang tunog mula sa loob ng mansyon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang ito iyak ng sanggol. Ito ay isang tunog ng pagbasag ng salamin at isang sigaw ng isang babae na tila galing sa ilalim ng lupa. Roman! Tulalo! Buong boses ay pamilyar, ngunit imposible. Napatigil ang lahat. Maging ang mga pulis ay nagtinginan. Ang maskara ni Arthur ay panandaliang nawala, napalitan ng isang tunay na kilabot. Anong ingay yun? Tumingin si Roman kay Clara, isang tingin na humihingi ng tawad at nagpapaalam. Clara, tumakbo ka na. Pasok sa loob na yon na. Bago pa man makagalaw si Clara, isang itim na van ang mabilis na huminto sa harap ng gate. At mga lalaking nakamaskara ang mabilis na bumaba, bit-bit ang mga armas na hindi pangkaraniwang pulis. Sino ang mga bagong darating na ito? At bakit tila ang mansyon ni Roman ay naging isang battlefield sa loob lamang ng isang saglit? Sabi ko sa'yo, pumasok ka sa loob, Clara, huwag kang lilingon. Ang sigaw ni Roman ay bumasag sa hangin, tila naging kuryente sa sobrang tensyon. Sa gitna ng kaguluhang dulot ng pagdating ng mga armadong lalaki, naramdaman ni Clara ang marahas na pagtulak sa kanya ni Roman patungo sa loob ng mansyon. Isang nakakabinging ingay ng pagbangga ng bakal sa bakal ang umalingaw-ngaw ng pilit na buksan ng mga maskaradong lalaki ang gate. Ang mga pulis na kasama ni Arthur, na kanina ay nagmamatapang, ay mabilis na naghanap ng mapagtataguan, habang si Arthur naman ay namutla at nagtatakbo patungo sa kanyang sasakyan. Iniwan si Tita Cora na tulala at nanginginig sa takot. Hindi sumunod si Clara sa utos na magtago sa ligtas na silid. Sa halip, ang kanyang mga paa ay tila may sariling isip na dinala siya patungo sa dulo ng pasilyo, sa itim na pinto. Ang boses ng babaeng sumisigaw ay tila isang magnet na humihilas sa kanyang kaluluwa. Sa gitna ng ingay ng labanan sa labas, ang bawat hakbang ni Clara sa tahimik na pasilyo ay parang tunog ng isang orasa na nagbibilang ng nalalabing sandali ng kanyang kawalang malay. Nang marating niya ang itim na pinto, hindi na ito nakakandado. Marahil sa taranta ng mga katulong o sa gulo ng paligid, naiwan itong nakaawang. Dahan-dahang itinulak ni Clara ang pinto. Walang onomatopiya sa kanyang pandinig. Tanging ang malakas na tibok ng kanyang sariling puso na tila gustong kumawala sa kanyang lalamunan. Ang loob ng silid ay hindi isang Bartolina gaya ng kanyang iniisip. Ito ay isang silid na puno ng kulay. Mga laruan, mga rosas na dahan-dahang nalalanta, at isang malaking kama na nababalot ng kulay rosas na sutla. At sa gitna ng silid, nakaupo ang isang babae. Ang kanyang buhok ay mahaba at magulo. Ang kanyang mga mata ay malaki, ngunit walang buhay, nakatitig sa isang manikang sanggol na mahigpit niyang yakap. Sofia? Bulong ni Clara. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid. Lumingon ang babae. Ang kanyang mukha ay kasing ganda ng isang anghel, ngunit may malalalim na pilat sa kanyang mga braso. Mga markang tila sinadyang itago sa loob ng mahabang panahon. Nandito na ba si Roman? Sabi niya, ililigtas niya kami ni Baby. Sabi niya, hindi na kami sasaktan ni Dr. Arthur. Nanigas si Clara. Arthur? Ang pangalan yon ay tila isang lason na muling kumalat sa kanyang sistema. Lalapit sana si Clara nang biglang bumukas ng marahas ang pinto sa likuran niya. Doon nakatayo si Roman, humihingal, may mansa ng alikabok sa kanyang damit at ang kanyang mga mata ay puno ng pait nang makitang naroon si Clara. I told you not to come here. Ang boses ni Roman ay mahina na ngayon, parang isang lalaking pagod na sa pakikipaglaban sa buong mundo. Roman? Sino siya? At anong kinalaman ni Arthur dito? Ang boses ni Clara ay nanginginig sa matinding emosyon. Dahan-dahang lumapit si Roman kay Sofia at hinaplos ang buhok nito. Ang kanyang mga kamay na kanina ay handang pumatay, ngayon ay puno ng walang hanggang pagmamahal at bighati.
Siya si Sofia, ang kapatid ko. Ang akala ng lahat ay namatay sa sulog noong bata kami. Pero hindi. Iniligtas ko siya, Clara. Ngunit hindi ko nailigtas ang kanyang isipan. Humarap si Roman kay Clara. Ang kanyang mga mata ay nangingilit ang luha. Si Arthur, siya ang doktor na humawak sa kanya sa ospital noon. Ginamit niya ang kalagayan ni Sofia para pag-eksperimentuhan ang mga bagong gamot. Ginamit niya ang kapatid ko para sa kanyang ambisyon. At nang mabulgar ang lahat, sinubukan niyang itapon si Sofia na parang basura. I took her, I hid her. I became a monster so no one could ever touch her again. Napaupo si Clara sa sahig. Ang uat nung na nararamdaman niya para kay Roman ay napalitan ng isang malalim na paghanga na hinaluan ng sakit. Ang lalaking kinatatakutan ng lahat ay isa lamang palang kapatid na pilit na binubuo ang mga piraso ng isang pusong matagal nang dinurog ng ibang tao. Kaya ka ba lumapit sa akin, Roman? Dahil nurse ako? Dahil akala mo mapapagaling ko siya? Tanong ni Clara. Umiling si Roman at lumuhod sa harap ni Clara. Hinawakan niya ang magkabilang balikat ng dalaga. Ang init ng kanyang palad ay tila naging gamot sa nanlalamig na katawan ni Clara. Noon, oo, yun ang plano ko. Pero nang makita ko kung paano ka lumaban para sa nanay mo, nang makita ko ang liwanag sa iyong mga mata sa kabila ng dilim, nalaman kong hindi lang si Sofia ang kailangang iligtas. Ako rin, Clara. I needed you to save me from becoming like them. Isang sandali ng katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Isang golden moment kung saan ang dalawang sugatang kaluluwa ay nagtagpo sa gitna ng isang madilim na silid. Ngunit ang sandaling yon ay muling binuwag ng isang malakas na sigaw mula sa labas. Roman! Alam kong nahanap na nila ang kapatid mo. Ibigay mo sa akin ang record o sisiguraduhin kong ang nanay ni Clara ang magbabayad. Sigaw ni Arthur mula sa malayo, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon ng isang taong huling baraha na ang ginagamit. Tumayo si Roman. Ang kanyang mukha ay naging kasing tatag muli ng bakal. Tumingin siya kay Clara, isang tingin na tila humihingi ng huling tiwala. Clara, bantayan mo si Sofia. Huwag kang lalabas kahit anong mangyari. Roman! Sandali! Hinawakan ni Clara ang kamay ng lalaki. Huwag ka magpapakamatay para sa paghihigante. Mas kailangan ka namin dito kaysa sa kabaom. Hinalikan ni Roman ang noo ni Clara, isang halik na puno ng pangako at pagpapaalam. Para sa'yo, susubukan kong bumalik na buhay. Habang papalabas si Roman, naiwan si Clara sa loob kasama ang isang babaeng nawala na sa sarili at isang manikang sanggol. Sa gitna ng takot, kinuha ni Clara ang kamay ni Sofia at dahan-dahan itong pinisil. Hindi ka nasasaktan ni Arthur, Sofia. Pangako! Bulong ni Clara, kahit nasa loob-loob niya. Alam niyang ang gabi ay mahaba pa at ang tunay na halimaw ay nasa labas pa rin ng pintuan. Ngunit sa gitna ng katahimikan, napansin ni Clara ang isang maliit na recorder na nakatago sa ilalim ng una ni Sofia. Nang pindutin niya ang play, isang boses ang narinig niya. Isang boses na hindi kay Roman, hindi kay Arthur, kundi ang boses ng kanyang sariling ama, si Jose. Roman, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadyang ituro sa kanila kung nasaan ang kapatid mo. Pinilit ako ni Arthur, pinilit niya ako. Nanigas si Clara. Ang uat na sinasabi ni Arthur, ang uat ng dugo, ang kanyang ama ang dahilan kung bakit nagdusa si Sofia? Hindi lahat ng sugat ay nakikita sa balat, Clara. Ang pinakamasakit na hiwa ay ang nagmumula sa mga taong inaakala nating bayani, ngunit sila pala ang humahawak ng kutsilong sumasaksak sa ating likuran. Ang boses ng kanyang ama sa recorder ay tila isang multong bumangon mula sa hukay upang hatulan si Clara sa gitna ng silid na puno ng dusa. Nanginginig ang mga kamay ng dalaga. Halos hindi na niya maramdaman ang kanyang mga daliri habang dahan-dahang namamatay ang tunog ng tape. Ang bawat salita ni Jose, ang kanyang tatay na laging nagtuturo sa kanya ng katapatan, ay naging isang dambuhalang bato na dumudurog sa kanyang danggal. Ang lalaking itinuring niyang idolo ay siya palang mitsa ng impyernong pinagdaanan ni Sofia at Roman. Sa labas ng itim na pinto, narinig ni Clara ang papalapit na mga yabag ni Roman. Mabigat, pagod,
at may kasamang kaladkad ng sapatos na tila nagpapahiwatig ng sugat. Ngunit mas matindi ang sugat na nararamdaman ni Clara sa loob ng kanyang dibdib. Paano niya titingnan ang lalaking nagbigay sa kanya ng lahat kung ang sarili niyang dugo ang dahilan ng pagkawasak ng pamilya nito? Bumukas ang pinto. Pumasok si Roman na may bahid ng dugo sa kanyang pisingi. Ang kanyang polo shirt ay punit na sa balikat. Ngunit ang unang hinanap ng kanyang mga mata ay si Clara. Nang makita niyang ligtas ang dalaga, bumuntong hininga siya ng malalim at dahan-dahang lumapit. Ligtas na ang labas, Clara. Umalis na ang mga tauhan ni Arthur. Hindi nila nakuha ang gusto nila, sabi ni Roman sa paos na boses. Ngunit napansin niya ang recorder na hawak ni Clara at ang pamumutla ng mukha nito. Bakit? Bakit mo hawak yan? Hindi makapagsalita si Clara. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong buhangin. Inangat niya ang kanyang paningin at sa unang pagkakataon, nakita niya si Roman hindi bilang isang makapangyarihang tagapagligtas, kundi bilang isang biktima ng kanyang sariling pamilya. Roman? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ang boses ni Clara ay halos pabulong na lamang, basag at puno ng pighati. Bakit hinayaan mo akong manatili rito? Kayong ang tatay ko? Ang tatay ko ang sumira sa buhay niyo. Natigilan si Roman. Ang kanyang mga mata ay panandaliang nagpakita ng isang matinding sakit bago muling naging malamig. Dahil hindi ka ang iyong ama, Clara. Ang kasalanan ni Jose ay hindi mo kasalanan. Iniligtas mo ang buhay ko sa ospital noon ng walang pag-aalinlangan. Yun ang sapat na kabayaran para sa akin. Hindi! Hindi iyon sapat! Sigaw ni Clara. Ang mga luha ay tuluyan ng bumuhos sa kanyang mga pisingi. Kaya mo ba ako tinutulungan? Dahil sa uat na loob na ito? Dahil sa guilt na nararamdaman mo? O dahil gusto mong makita kung paano magdusa ang anak ng taong nagkanulo sa inyo? Dahan-dahang humakbang si Roman patungo sa kanya. Binaliwala ang hapdi ng kanyang mga sugat. Hinawakan niya ang magkabilang pisingi ni Clara. Pinilit na iharap ang dalaga sa kanya. Tingin ka sa akin, Clara. Look at me. Tinutulungan kita dahil mahal kita. Mahal kita hindi dahil sa nakaraan, kundi dahil ikaw ang tanging liwanag na natira sa mundong ito na matagal ko nang isinumpa. Huwag mong hayaang ang pagkakamali ng mga magulang natin ang humadlang sa kung ano ang nararamdaman natin na yon. Ang kilig na dapat sana ay nararamdaman ni Clara sa pag-amin na iyon ay nahaluan ng matinding kapaitan. Paano siya iibig sa gitna ng mga guho ng katotohanan? Hahalikan na sana ni Roman ang noo ni Clara nang biglang tumunog ang intercom ng mansyon. Ang boses ng guwardiya sa gate ay puno ng kaba. Sir, may ambulansya sa labas. Si Nanay Elena, dinala rito ni Dr. Arthur. Sinasabi niya nga sa critical na kondisyon ng pasyente at kailangang maturukan ng gamot na siya lang ang may hawak. Nanigas ang buong katawan ni Clara. Isang malupit na laro na naman ito ni Arthur. Ginamit nito ang buhay ng kanyang ina para pilitin siyang lumabas at iwanan ang proteksyon ni Roman. Roman, kailangan ko siyang puntahan. Pakiusap ni Clara. Pilit na kumakawala sa hawak ni Roman. It's a trap, Clara. Alam mong papatayin ka niya kapag lumabas ka? Ang boses ni Roman ay puno ng otoridad. Pero ang lanay ko? Mamatay siya kung hindi ko gagawin. Hinarap ni Clara si Roman na may determinas yung kasing talim ng kidlat. Kung ang tatay ko ang dahilan ng paghihirap niyo, hayaan mong ako naman ang magbayad para sa buhay ng nanay ko. Pakawalan mga ako, Roman. Tapusin na natin ang otong ito. Binitawan ni Roman si Clara. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang bumagsak sa kanyang tabi. Ang sakit sa kanyang mga mata ay mas matindi pa sa anumang sugat na nakuha niya sa laban. Pinanood niya ang pagtakbo ni Clara patungo sa labas, patungo sa ambulans, yung naghihintay sa ilalim ng ulan. Sa gitna ng kalsada, bumukas ang pinto ng ambulans, at lumabas si Arthur. May hawak na isang itim na bag at isang knitting, tila nanalo na sa laro. Sabi ko sa'yo, Clara, walang makakatakas sa akin. Ang buhay ng ina mo ay nasa dulo ng aking mga daliri. Ngunit habang papalapit si Clara, napansin niya ang isang bagay. Ang driver ng ambulansya ay hindi tauhan ni Arthur. Ito ay si Tita Cora,
na may hawak na isang mabigat na wrench at nakatingin sa likod ni Arthur na may halong takot at panibagong plano. Sino ang tunay nakakampi sa gitna ng mga kaaway? At kaya bang isakripisyo ni Clara ang kanyang kaligtasan para sa isang inang hindi alam na ang kanyang anak ay dahan-dahan ng kinakain ng dilim? Huwag kang lalapit, Clara. Isang maling galaw mo. At ituturo ko na ang lason na ito sa ugat ng iyong ina. Ang buhay niya ay nakasabit sa dulo ng karayom na hawak ko, at ikaw lang ang may kapangyarihang magpababa nito. Ang boses ni Dr. Arthur Emlock ay humahalo sa ingay ng malakas na buhos ng ulan, kasing lamig ng hanging humahampas sa basang uniporme ni Clara. Nakatayo ang dalaga sa gitna ng kalsada. Ang kanyang mga paa ay nakabaon sa putikan habang ang liwanag ng headlights ng ambulansya ay nagmumukhang dambuhalang mga mata ng isang halimaw. Sa loob ng sasakyan, nakikita niya ang maputlang mukha ng kanyang nanay Elena sa likod ng salamin, ang babaeng nagbigay sa kanya ng buhay, Na ngayon ay ginagamit na pain para sa kanyang kamatayan. Dahan-dahang itinaas ni Clara ang kanyang mga kamay, tanda ng pagsuko. Ang ulan ay humahalo sa kanyang mga luha, ngunit ang kanyang likod ay nanatiling matuwid sa kabila ng bigat ng uwat ng kanyang ama na pasan-pasan niya. Ramdam niya ang presensya ni Roman sa likuran niya. Nakatayo sa may gate ng mansyon, isang aninong handang sumabog sa galit ngunit pinipigilan ng takot para sa buhay ng dalaga. Ano ang gusto mo, Arthur? Nakuha mo na ang trabaho ko, ang dangal ko, at ang tiwala ng nanay ko. Ano pa ang kailangan mo? Ang sigaw ni Clara ay halos malunod sa dagundong ng kulog sa langit. Gusto ko ang lahat, Clara. Gusto ko ang iyong pagsuway, ang iyong pagkatao, at ang record na hawak ni Roman. Humakbang pasulong si Arthur. Ang kanyang maskara ng pagiging doktor ay tuluyan ng natuklap. Inilalantad ang isang baliw na uhaw sa kapangyarihan. Pumasok ka sa loob ng ambulansyang ito. Ngayon din, iiwan natin ang lugar na ito at sisiguraduhin kong sa bawat araw ng buhay mo, pagsisilbihan mo ang bawat pagkakamaling ginawa mo laban sa akin. Clara, wag! Ang boses ni Roman ay galing sa malayo, puno ng desperasyon. The specialist is almost here. Just give me 5 more minutes. Ngunit alam ni Clara na walang 5 minuto ang kanyang ina. Nakita niya ang panging inig ng kamay ni Arthur na hawak ang hiringgilya malapit sa leeg ni Elena. Ang bawat segundo ay isang hakbang patungo sa libingan. Sa sandaling yon, ang sakripisyo ay hindi na isang pagpipilian, kundi isang tadhana. Patawarin mo ako, Roman. Bulong ni Clara sa hangin. Alam niyang hindi ito maririnig ng lalaki, ngunit umaasang mararamdaman ng puso nito. Hindi ko kayang mabuhay sa isang palasyo habang ang nanay ko ay namamatay sa kalsada. Ang dugo ng tatay ko ay kailangan dumanak sa akin para matapos na ang lahat. Dahan-dahang lumakad si Clara, patungo sa bukana ng ambulansya. Ang bawat hakbang ay parang paglubog sa isang kumunoy na walang katapusan. Nang makarating siya sa harap ni Arthur, naramdaman niya ang marahas na pagkaltas nito sa kanyang braso at ang mabilis na pagtulak sa kanya sa loob ng madilim na sasakyan. Ngunit sa gitna ng kadiliman, isang golden moment ang nangyari. Bago pa man maisara ang pinto, nagtagpo ang mga mata ni Clara at ng kanyang nanay Elena na bahagyang nagmulat. Ang tuyot na kamay ng ina ay pilit na uminat para hawakan ang dulo ng daliri ng anak. Walang salita, tanging ang init ng balat sa balat na nagsasabing, "Salamat anak, mahal kita." Isang malakas na tunog ng pagsasara ng pintong bakal ang umalingaw-ngaw, ang tunog ng kandado na tila huling hantungan ng kanyang kalayaan. Ang ambulansya ay mabilis na humarurot palayo, iniwan si Roman na nakaluhod sa basang semento habang ang kanyang mga kamao ay nakabaon sa lupa sa tinde ng pagsisisi. Gayunpaman, sa loob ng ambulansya, hindi napansin ni Arthur ang isang bagay. Si Tita Cora na nasa driver's seat ay hindi tumitingin sa kalsada. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa rear view mirror. Nakatingin kay Clara na may isang uri ng ngiting hindi pangkakampi, kundi pang traidor. "Nagawa ko na ang paete ko, Doktor," bulong ni Cora habang binibilis ang takbo. "Saan ang kalahating milyon ko?" Nanigas si Clara. Hindi lang pala si Arthur ang kaaway.
Ang sarili niyang kadugo ay ipinagpalit ang kanyang buhay para sa ilang pirasong papel. Ngunit sa ilalim ng kanyang upuan, naramdaman ni Clara ang isang matigas na bagay, isang scalpel na aksidenteng naiwan sa emergency kit. Kaya mo bang pumatay para sa buhay ng iyong ina? O hahayaan mo ang lason ng iyong pamilya ang tuluyang pumatay sa iyo? Akala mo ba ay bayani ka, Clara? Sa mundong ito, ang mga bayani ay kinakalimutan at ang mga tulad ko ang gumagawa ng kasaysayan. Ngayon, makikita natin kung gaano kabilis ang talim ng iyong sakripisyo kapag wala nang nanonood sa iyo kundi ang dilim. Ang boses ni Dr. Arthur M. Locke ay umalingaw-ngaw sa loob ng humaharurot na ambulansya, kasing baho ng mabulok na budhi. Nakaupo siya sa tapat ni Clara. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa tagumpay, habang ang kanyang kamay ay nananatiling nakatutok sa IV line ng kanyang nanay Elena. Sa bawat paggalaw ng sasakyan, ramdam ni Clara ang malamig na talim ng scalpel na nakatago sa kanyang palad. Ang kaisa-isang sandata ng isang nurse na dati ay ginagamit niya para magligtas. Ngunit ngayon ay simbolo ng kanyang paglaban. Sa harap, si Tita Cora ay patuloy sa pagmamaneho. Ang kanyang mga mata ay panakanakang tumitingin sa rearview mirror. Doktor, ang usapan natin ang kalahating milyon ko. Pagkatapos nito, tapos na ang uwatong ni Clara sa akin at wala na akong pakialam kung anong gawin mo sa kanya. Tumahimik ka, Cora! Sigaw ni Arthur. Ang kanyang maskara ng pagiging edukado ay tuluyan ng pinalitan ng isang halimaw. Walang kalahating milyon. Ang perang yon ay para sa aking pagtakas. Isang hangal ka rin, gaya ng pamangkin mo, kung inakala mong babayaran kita sa pagtatrader mo sa sarili mong dugo. Nanigas si Cora sa kanyang kinauupuan. Ang pagpito ng mga gulong sa basang kalsada ay tila sumasabay sa biglang pagbilis ng tibok ng puso ni Clara. Ito na ang pagkakataon niya. Sa gitna ng pagtatalo ng dalawang masamang tao, ang atensyon ni Arthur ay panandaliang nawala sa kanya. Ginamit ni Clara ang lahat ng kanyang lakas. Sa halip na saksakin si Arthur sa puso, itinutok niya ang scalpel sa pangunahing suwero na nakakonekta sa kanyang ina. Isang mabilis na hiwa, at ang daloy ng likidong maaaring pumatay sa kanyang nanay ay naputol. Kasabay nito, buong lakas na sinipa ni Clara ang pinto ng ambulansya na hindi pala tuluyang nakandado sa taranta ni Arthur. Walang hiyang babae ka! Susugod sana si Arthur nang biglang yanihin ang buong sasakyan ng isang malakas na pagbangga mula sa likuran. Hindi tunog ng pagsabog, kundi ang marahas na pag-atungal ng isang makina na kasing bigat ng galit ni Roman Moret. Isang itim na SUV ang pilit na naggitkit sa ambulansya, dahilan para mawalan ng kontrol si Cora. Ang sasakyan ay dahan-dahang gumewang sa madulas na kalsada, hanggang sa tumama ito sa isang malaking puno sa gilid ng highway. Sa gitna ng usok at amoy ng sunog na goma, dahan-dahang imulat ni Clara ang kanyang mga mata. Duguan ang kanyang no. Ngunit ang kaisa-isang iniisip niya ay ang kanyang ina. Sa labas, nakita niya ang pagbaba ni Roman mula sa SUV. Ang kanyang muka ay hindi na muka ng isang tao. Siya ay isang anghel ng kamatayan na dumarating para sa hustisya. Roman? Ang mahinang tawag ni Clara ay sapat na para mapansin ng lalaki. Mabilis na binuksan ni Roman ang pinto ng ambulans at hinila si Arthur palabas. Walang onomatopeya sa bawat suntok na binitawan ni Roman. Tanging ang tunog ng laman sa laman at ang pagdaing ng isang taong matagal lang naghari-harian. Bawat hiyaw ni Arthur para sa awa ay tila musika sa pandinig ng mga taong kanyang inapakan. Sabi ko sa iyo, Arthur, ang puting coat na yan ang magiging shroud mo. Ang boses ni Roman ay kasing lalim ng hukay. Lumapit si Roman kay Clara at Nanay Elena. Sa gitna ng kaguluhan, inangat niya ang dalaga at niyakap ng mahigpit. Ang kilig na naramdaman ni Clara ay hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa kaligtasang matagal na niyang hinahanap. Ang init ng katawan ni Roman sa gitna ng malamig na ulan ay tila nagpapatunay na tapos na ang gabi ng kanyang pagdurusa. Ngunit habang tinitingnan ni Clara si Arthur na nakahandusay sa putikan at si Tita Cora na pilit na gumagapang palayo, isang itim na kotse ng pulis ang dumating.
Hindi ang mga pulis ni Arthur, kundi ang mga otoridad na may dalang warrant para sa mga illegal na eksperimento sa ospital. Mga ebidensyo yang matagal nang kinalap ni Roman nang hindi alam ni Clara. Apos na ang laro, Doktor, sabi ng isang opisyal habang nilalagyan ng posa si Arthur. Tumiin si Clara kay Roman. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang doktor na kasama ng mga pulis ang lumapit sa kanyang nanay Elena. Kailangang madala ang pasyente sa loob ng susunod na 10 minuto. Ang gamot na ibinigay ni Arthur, meron itong side effect na maaaring magpahinto sa kanyang puso anumang saglit, babala ng doktor. Ang saya ay napalitan ng panibagong pangamba. Habang isinasakay ang kanyang ina sa isang bagong ambulansya, may iniabot si Arthur na isang maliit na papel kay Roman habang dinadala siya ng mga pulis. Isang huling ngiti ng kamatayan ang sumilay sa mga labi ng doktor. Hindi mo pa alam ang lahat, Moret. Ang lason ay wala sa hiringgilya. Ang lason ay nasa nakaraan ni Clara. Ano ang huling alas ni Arthur laban sa pamilya ni Clara? At kakayanin ba ng puso ni Nanay Elena ang huling pagsubok na ito? Hindi namamatay ang nakaraan, Clara. Nagtatago lamang ito sa mga anino. Naghihintay ng tamang pagkakataon upang muling sugatan ng ating mga puso sa sandaling akala natin ay malaya na tayo. Ang boses ni Roman ay kasing lamig ng hanging umiihip sa pasilyo ng pribadong ospital kung saan kasalukuyang nakikipaglaban para sa kanyang buhay, si Nanay Elena. Nakaupo si Clara sa isang mahabang upuan. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang kandungan, nanginginig at tila hindi na kayang humawak pa ng anumang pag-asa. Ang amoy ng antiseptic at ang malamig na liwanag ng mga fluorescent lights ay nagpapaalala sa kanya ng lahat ng gabing ibinigay niya para sa kanyang propesyon. Ngunit na yon, sa harap ng sarili niyang ina, wala siyang magawa kundi ang maghintay. Hawak ni Roman ang maliit na papel na ibinigay ni Arthur bago ito tuluyang dinala ng mga pulis. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bintana, pinapanood ang dahan-dahang paghupa ng ulan sa labas. Lumapit siya kay Clara at dahan-dahang tumabi sa dalaga. Ang init ng kaniyang balat na dumidikit sa braso ni Clara ay tila isang kuryenteng nagbibigay ng lakas sa gitna ng kanyang pagkapagod. Ano ang ibig sabihin ni Arthur, Roman? Ang tanong ni Clara ay halos pabulong lamang. Ang kanyang boses ay basag na dahil sa pag-iyak. Ano ang lason sa aking nakaraan? Dahan-dahang binuksan ni Roman ang papel at ipinakita ito kay Clara. Hindi ito isang sulat ng pagbabanta, kundi isang luma at kupas na bank record. Isang record na nagpapatunay ng utang ng kanyang ama na si Jose ay hindi nagmula sa pagsusugal o luho, gaya ng ipinaniwala sa kanila ni Tita Cora. Ang tatay mo, Clara. Hindi siya namatay dahil sa sakit lang. Pagsisimula ni Roman. Ang kanyang boses ay puno ng pighati. Namatay siya dahil sa pagtatangkang protektahan ng pamilya ko. Si Jose ay ang head of security ng aking ama. Nung gabing masunog ang bahay namin, hindi siya tumakas. Pumasok siya sa loob ng apoy para iligtas ako at ang kapatid kong si Sofia. Napatingin si Clara kay Roman. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Anong sinasabi mo? Ang sabi ni Tita Cora, namatay si tatay sa isang aksidente sa trabaho dahil sa sarili niyang kapabayaan. Iyon ang kasinungalingang itinanim ni Arthur at Cora. Ang boses ni Roman ay naging kasing talim ng bakal. Ginamit ni Arthur ang posisyon niya bilang doktor para pasipikahin ang medical records ng tatay mo. Pinilit nilang palabasin na ang tatay mo ang may kasalanan sa sunog para hindi makuha ng pamilya niyo ang insurance at benepisyo. At si Cora? Binayaran siya ni Arthur para manatiling tahimik at para dahan-dahang ubusin ang natitirang yaman niyo sa pamamagitan ng peking utang. Napahawak si Clara sa kanyang dibdib. Ang bawat salita ni Roman ay parang isang dambuhalang alon na humahampas sa kanyang pagkatao. Ang lahat ng hirap na dinanas nila, ang gutom, ang pangungutya ng mga kapitbahay, ang pagkakasakit ni Nanay Elena, ay bahagi lamang pala ng isang malupit na planong binuo ng mga taong dapat ay pinagkakatiwalaan nila. Kaya ka ba lumapit sa akin, Roman? Tanong ni Clara. Ang kanyang binuon ay muling nawala. Dahil sa uwatong na loob sa tatay ko?
Dahil pakiramdam mo ay kailangan mong bayaran ang buhay mo gamit ang buhay ko? Hinarap ni Roman si Clara. Hinawakan niya ang magkabilang kamay ng dalaga. Pinilit na ipadama ang katapatan ng kanyang puso. Noong una, hinanap ko kayo dahil gusto kong magpasalamat. Pero nung makita-kita sa ospital na yon, nakaluhod, inaapi, pero nananatiling matatag para sa iyong ina, nakita ko ang isang babaeng hindi lang basta anak ng isang bayani. Nakita ko ang babaeng nagturo sa akin na ang tunay na lakas ay wala sa armas, kundi sa pag-ibig. Ang kilig na naramdaman ni Clara ay hindi na laro ng tadhana. Ito ay isang malalim na pag-unawa. Sa gitna ng trahedya, nakatagpo siya ng isang lalaking handang itama ang lahat ng pagkakamali ng nakaraan. Dahan-dahang sumandal si Clara sa balikat ni Roman, hinahayaan ang kanyang sarili na umiyak ng walang pag-aalinlangan. Ngunit sa gitna ng kanilang paglalapit, bumukas ang pinto ng ICU. Lumabas ang espesyalistang doktor na ipinatawag ni Roman mula sa ibang bansa. Ang kanyang muka ay seryoso, walang bakas ng ngiti. Mr. Moret, Miss Clara, kailangan nating mag-usap, sabi ng doktor. Nailabas na namin ang lason sa katawan ni Elena. Ngunit may isang bagay kaming natuklasan sa kanyang blood test. Isang bagay na matagal na niyang itinatago sa inyo. Napatayo si Clara. Ang kanyang puso ay muling tumibok ng mabilis. Ano po yung Dok? May sakit pa ba ang nanay ko? Ang iyong ina ay hindi lang basta nagkasakit, Clara. Siya ay biktima ng slow poisoning sa loob ng maraming taon. At ang chemical na nakita namin, ito ay matatagpuan lamang sa mga gamot na ibinibigay sa kanya ni Tita Cora sa bahay. Nanigas ang buong katawan ni Clara. Hindi lang pala pera ang kinuha ni Cora. Ang buhay mismo ng kanyang ina ay dahan-dahan nitong pinapatay sa ilalim ng sarili nilang bubong. Isang malakas na tulog ng pagpihit ng pinto sa dulo ng pasilyo ang narinig nila. Doon nakatayo si Tita Cora, hawak ang isang maliit na bote ng gamot. Ang kanyang mukha ay puno ng takot nang makita ang mga pulis na papalapit sa kanya. Clara, huwag kang maniniwala sa kanila. Ginawa ko lang yon para hindi kayo iwan ni Arthur. Para may pambayad tayo. Ang hiyaw ni Cora ay umalingaw-ngaw sa buong ospital. Ngunit bago pa man makalapit ang mga pulis, mabilis na uminom si Cora mula sa bote ng gamot na hawak niya. Kung mawawala ang lahat sa akin, walang matitira sa inyo. Ang huling sigaw ni Cora bago siya bumagsak sa sahig. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa gitna ng sarili niyang kamandag. Sapat ba ang katarumang ito para hilumin ang mga sugat ng kahapon? O ang pagkamatay ng huling saksi sa katotohanan? Ay mag-iiwan lamang ng mas malalim na misteryo sa buhay ni Clara? Ang kapatawaran ay hindi isang regalong ibinibigay sa taong nagkasala sa atin. Ito ay isang susi na tayo mismo ang gumagamit upang palayain ang ating sariling puso mula sa kulungan ng pot. Ang amoy ng antiseptic sa pasilyo ng ospital ay tila unti-unti nang naglalaho. Napapalitan ng malamig na simoy ng madaling araw na pumapasok mula sa bahagyang nakabukas na bintana. Ang katahimikan sa paligid ay hindi na kasing bigat ng dati. Sa loob ng silid, kung saan isinugod si Tita Cora, tanging ang tunog ng mga makinang sumusukat sa kanyang mahinang tibok ng puso ang naririnig. Hindi namatay si Cora. Ngunit ang lason na kanyang ininom ay nag-iwan ng permanenteng pinsala sa kanyang katawan. Isang habambuhay na paalala ng kanyang mga maling desisyon. Nakatayo si Clara sa labas ng salamin ng ICU. Tinitingnan ng kanyang tiyahin. Wala siyang nararamdamang galit. Tanging isang malalim na pagod at panghihinayang. Ang babaeng dati ay kinatatakutan niya. Ngayon ay mukhang isang maliit at kaawa-awang matanda na iniwan ng lahat. Hindi mo kailangang pasanin ang kasalanan niya, Clara. Ang boses ni Roman ay nanggaling sa kanyang likuran. Dahan-dahang naramdaman ni Clara ang pagpataw ng jacket ni Roman sa kanyang mga balikat. Ang bawat tao ay may sariling krus na dapat pasanin. Ang sayo ay ang mabuhay ng malaya mula sa anino nila. Lumingon si Clara. Ang kanyang mga mata ay nananatiling mapait, ngunit may bakas na ng kapayapaan. Iniisip ko lang si Tatay Roman. Namatay siya para iligtas ka.
Pero ang sarili niyang kapatid ang pumatay sa kanya sa alaala ko sa loob ng maraming taon. Ang sakit isipin na ang taong pinagkakatiwalaan namin ay siya palang unti-unting kumukuha sa buhay ni nanay. Dahan-dahang iginiya ni Roman, si Clara patungo sa hardin ng ospital. Naupo sila sa isang bangko sa ilalim ng malalaking puno ng nara. Sa gitna ng katahimikan, kinuha ni Roman ang kamay ni Clara. Ang haplos ng kanyang mga daliri sa palad ng dalaga ay tila isang gamot na humihilom sa mga sugat na hindi nakikita. Mayroon akong gustong ipakita sa'yo, sabi ni Roman. Inilabas niya ang isang maliit na kwintas na may pendant na locket. Ito ang ibinigay ng tatay mo sa akin nung gabing yon. Sabi niya, ibigay ko raw ito sa kanyang anak kapag dumating ang tamang panahon. Itinago ko ito, naghihintay na maging karapat-dapat ako sa sakripisyo niya. Nang buksan ni Clara ang locket, nakita niya ang larawan nilang mag-anak noon sanggol pa lamang siya. Ang golden moment na iyon ay tila nagbabalik ng lahat ng kulay sa mundo ni Clara. Hindi mapigilan ng dalaga ang muling mapaiyak, ngunit sa pagkakataong ito, ang bawat patak ng luha ay puno ng pasasalamat. Sa gitna ng dilim, ang pag-ibig ni Roman ang naging tulay niya pabalik sa kanyang sarili. Roman, thank you for not giving up on me, kahit na napakakomplikado ng lahat. Bulong ni Clara habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. I will never give up on the person who taught me how to feel again, Clara, sagot ni Roman. Ang kanyang boses ay puno ng emosyong matagal niyang itinago. Ngunit ang kanilang sandali ay muling naputol ng tumakbo patungo sa kanilang isang nurse, humihingal at may ngiti sa mga labi. Miss Clara, gising na po ang nanay niyo. Hinahanap niya po kayo. Halos liparin ni Clara ang pasilyo patungo sa silid ni Nanay Elena. Pagpasok niya, nakita niya ang kanyang ina na nakaupo ng bahagya. Bagamat maputla pa rin ay may ningning na ang mga mata. Clara? Anak? Ang mahinang tawag ni Elena ay tila musika sa pandinig ng dalaga. Nay! Salamat sa Diyos! Gising na kayo! Niyakap ni Clara ang kanyang ina ng buong ingat. Tumingin si Elena kay Roman na nakatayo sa may pintuan. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ng matanda. Alam ko na ang lahat, anak. Napanaginipan ko ang tatay mo. Sabi niya nasa mabuting kamay ka na raw. Sabi niya, tapos na ang pagbabayad natin sa mundong ito. Ngunit sa gitna ng kanilang muling pagkikita, isang anino ang dahan-dahang lumapit sa pintuan ng silid. Ito ay si Sofia, ang kapatid ni Roman. Hawak pa rin niya ang kanyang manika, ngunit ang kanyang mga mata ay tila mas maliwanag kaysa nung huli silang magkita sa mansyon. Tumingin si Sofia kay Clara, pagkatapos ay kay Nanay Elena. Dahan-dahan siyang lumapit at inabot ang kanyang manika kay Clara. Para sa'yo, dahil iniligtas mo si Kuya mula sa lungkot. Isang damdamin ng kilig at matinding awa ang lumutang sa silid. Ang pamilyang Moret at pamilya ni Clara ay muling nabuo, hindi dahil sa utang, kundi dahil sa pag-ibig na nagmula sa gitna ng apoy. Gayunpaman, bago pa man sila tuluyang makapagsaya, isang abogado ang pumasok sa silid. Ang kanyang mukha ay seryoso habang may hawak na isang itim na folder. Mr. Moret, kailangan nating mag-usap sa labas, sabi ng abogado. Tungkol ito sa huling testimonya ni Arthur bago siya ilipat sa maximum security prison. May kinalaman ito sa legalidad ng ari-arian ng pamilya ni Clara. Napatigil si Roman. Tumingin siya kay Clara na may halong pag-aalala. Isang huling balakid ang tila gustong sumira sa kanilang bagong simula. Anong problema, Roman? Tanong ni Clara, ang kanyang kaba ay muling bumalik. Sinasabi ni Arthur na ang lahat ng ari-arian ko ay nakapangalan sa tatay mo bago siya mamatay. At kung mapapatunayan yon, ikaw ang tunay na nagmamay-ari ng lahat ng mayroon ako, Clara. At ako ay walang maiiwan, kundi ang pangalan ko. Mababago ba ng kayamanan ang pag-ibig na binuo sa gitna ng kahirapan? O ito ba ang huling pagsubok na magpapatunay kung ang puso ni Roman ay tunay na tapat o bahagi pa rin ng isang madilim na plano? Hindi ko kailangan ng palasyo kung ang bawat sulok nito ay magpapaalala lamang sa akin ng sakit ng nakaraan.
Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa lawak ng lupain, kundi sa kapayapaan ng pusong natagpuan na ang kanyang tahanan. Ang mga salitang iyon ni Clara ay tila isang banayad na ihip ng hangin na nagpatahimik sa tensyon sa loob ng opisina ng abogado. Sa harap niya ay nakalatag ang mga dokumentong nagpapatunay na ang lahat ng pag-aari ni Roman Moret, ang mansyon, ang mga negosyo at ang malalaking account sa bangko ay legal na pag-aari ni Clara bilang tagapagmana ni Jose. Si Arthur, sa kanyang huling pagtatangka na sirain ang relasyon ng dalawa, ay nag-iwan ng isang katotohanang akala niya ay magiging mitya ng kanilang paghihiwalay. Tiningnan ni Clara si Roman. Ang lalaking dati ay kinatatakutan niya dahil sa kapangyarihan nito, na yon ay nakatayo sa harap niya na walang dalang anuman kundi ang kanyang katapatan. Walang bakas ng panghihinayang sa mukha ni Roman. Sa halip, isang uri ng kaluwagan ang mababanaag sa kanyang mga mata. The papers are ready, Clara. Ang boses ni Roman ay mahinahon, walang halong pait. I have signed everything over to you. You don't have to worry about me. My only concern is that you and Nanay Elena will never have to suffer again. Sophia and we can start a new life elsewhere. Utang ko ito sa tatay mo. This is the only way I can truly pay him back. Tumayo si Clara mula sa kanyang upuan. Ang tunog ng pag-urong ng kahoy na upuan sa semento ay tila isang hudyat ng kanyang huling desisyon. Lumapit siya kay Roman at hinawakan ang kamay nito. Ang kamay na maraming beses siyang inangat mula sa putikan. Do you really think that's what I want, Roman? Ang tanong ni Clara. Ang kanyang boses ay puno ng emosyo, yung nagmumula sa kaibuturan ng kanyang puso. Inisip mo ba na ang lahat ng ito ay may halaga sa akin kung wala ka sa tabi ko? Ang tatay ko ay nagbuwis ng buhay hindi para maging mayaman ako, kundi para maging malaya ka. Dahan-dahang kinuha ni Clara ang fountain pen at, sa harap ng nagulat na abogado, ay pinunit ang mga dokumentong naglilipat ng ari-arian sa kanyang pangalan. Ang bawat punit ng papel ay tila ang pagpigtal na rin sa huling kadena ng nakaraan. I don't want the inheritance, Roman. I want a partner. I want the man who stayed with me when I was just a broke nurse in a dirty hospital. I want us to build a life where the money is just a tool, not a master. Giit ni Clara. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon. Isang golden moment ang namayani sa silid nang biglang hilahin ni Roman si Clara para sa isang mahigpit na yakap. Ang kilig na naramdaman ng dalaga ay hindi na dahil sa kaba, kundi dahil sa katiyakan na sa wakas, nahanap na nila ang tamang landas. Ang amoy ng sandalwood ni Roman ay tila naging amoy ng kaligtasan para kay Clara. Are you sure about this, Clara? Bulong ni Roman sa kanyang buhok. You're giving up a fortune. No, Roman. I'm choosing a future. Sagot ni Clara habang dahan-dahang humihiulay sa yakap upang tingnan ang mukha ng lalaki. Lumabas sila ng opisina ng magkahawak kamay. Sa labas, ang araw ay nagsisimula ng sumikat, nagbibigay ng ginintuang kulay sa paligid. Pumunta sila sa ospital upang sunduin si Nanay Elena. Ang matanda ay maayos na ang kalagayan, nakaupo sa wheelchair at kausap si Sofia na masaya nang nagkukwento tungkol sa mga bulaklak sa harden. Sa di kalayuan, nakita nila ang pagdaan ng isang sasakyan ng pulis. Sa loob nito ay si Tita Cora, na ngayon ay dinala na patungo sa pasilidad kung saan siya pananagutin sa kanyang mga ginawa. Tumingin si Cora sa kanila mula sa bintana at sa unang pagkakataon, nakita ni Clara ang tunay na pagsisisi sa mga mata nito. Ngunit hindi na lumapit si Clara. Sapat na ang kapatawarang ibinigay niya sa kanyang puso upang hindi na siya muling lumingon pa sa dilim. Handa na ba kayo? Tanong ni Roman habang inaalalayan si Nanay Elena sa loob ng sasakyan. Handa na kami, Roman. Saan tayo pupunta? Tanong ni Elena na may ngiti. Tumingin si Roman kay Clara, isang tingin na puno ng pangako. Sa isang lugar na walang itim na pinto. Sa isang lugar kung saan ang bawat umaga ay simula ng ating bagong kwento. Habang paandar ang sasakyan, naramdaman ni Clara ang init ng kamay ni Roman na nakapatong sa kanyang kamay. Ang bawat pag-ikot ng gulon ay tila pag-iwan sa mga sugat ng kahapon. Ang liwanag sa dulo ng lagusan ay hindi na lamang isang panaginip.
Ito ay ang katotohanang hawak-hawak na nila ngayon. Ngunit bago pa man sila tuluyang makalayo sa lumang ospital, isang pamilyar na tunog ng pager ang narinig ni Clara mula sa kanyang lumang bag. Isang mensahe ang nakasulat doon, isang huling mensahe mula sa isang hindi kilalang sender na nagpabilis muli sa kanyang tibok ng puso. The debt of blood is paid, but the history of the Moretz is just the beginning of the truth you found. Napatigil si Clara. Lumingon siya sa likuran, ngunit wala na siyang nakitang anuman kundi ang papalayong gusali ng ospital. Ang misteryo ba ay talagang tapos na? O ito ay simula lamang ng isang mas malalim na paglalakbay para sa kanilang pamilya? Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang huling humarurot ang ambulansya sa gitna ng madilim na gabi. Ngayon, ang sikat ng araw ay hindi na nakakatakot. Ito ay isang mainit na yakap na bumubuo sa bawat umaga sa harap ng isang payapang bahay na malapit sa dalampasigan. Ang amoy ng dagat at ang sariwang hangin ay tila naging gamot na nagpabura sa antiseptic na amoy ng nakaraan. Sa malawak na beranda ng bahay, nakaupo si Nanay Elena sa kanyang paboritong tumba-tumba. Masiglang nagtatahi ng mga maliliit na damit para sa sanggol. Wala na ang pang-ininig ng kanyang mga kamay, at ang ningning sa kanyang mga mata ay nagpapatunay na ang lason ng kahapon ay tuluyan na niyang nailabas sa kanyang sistema. Sa di kalayuan, nakikita si Sofia na kasama ang isang guro, dahan-dahang nagpipinta ng mga bulaklak sa isang canvas. Hindi na siya nakakulong sa isang itim na pinto. Ang kanyang mundo ay puno na ng kulay at pag-asa. Dahan-dahang lumapit si Clara sa kanyang ina, dalang isang baso ng sariwang juice. Ang kanyang puting uniforme ng nurse ay nakasabit na sa loob ng kwarto dahil ngayon, nagtatrabaho na siya sa isang maliit na klinik sa kanilang bagong bayan. Isang lugar kung saan ang bawat pasyente ay itinituring niyang pamilya. Nay, pahinga muna kayo. Kanina pa kayo nagtatahe. Lambing ni Clara habang hinahaplos ang balikat ng ina. Ayos lang ako, anak. Masaya ako na may ginagawa para sa apo ko. Nakangiting sagot ni Elena. Sabi ni Roman, uuwi raw siya ng maaga na yan para sa ating munting selebrasyon. Sakto sa pagbanggit ng kanyang pangalan, ang tunog ng gulong ng sasakyan sa buhanginan ay narinig nila. Isang itim na SUV ang huminto, at bumaba si Roman Moret. Wala na ang kanyang business suit. Suot niya ang isang simpleng puting linen shirt at shorts. Mukhang isang lalaking sa wakas ay nakahanap na ng kanyang tunay na tahanan. Mabilis na lumapit si Roman kay Clara at hinalikan ito ng matagal sano bago inilagay ang kanyang kamay sa bahagyang nakaumbok na tiyan ng dalaga. Isang golden moment ng katahimikan at kaligayahan ang namayani sa pagitan nila. Isa't pag-ibig na binuo sa gitna ng apoy, na yon ay kasing tatag na ng mga bato sa dalampasigan. I missed you, bulong ni Roman. Ang kanyang boses ay puno ng lambing na tanging kay Clara lang niya ipinapakita. I missed you too. Kumusta ang lakad mo sa city? Tanong ni Clara. Tapos na ang lahat, Clara. Ang lahat ng kaso laban kay Arthur ay pinal na. Habang buhay na siyang mabubulok sa kulungan. At si Tita Cora, nasa isang pasilidad siya kung saan inaalagaan ang kanyang kalusugan. Ngunit malinaw na, wala na siyang magagawa para gambalain pa tayo. Paliwanag ni Roman. Hindi na nagtanong pa si Clara. Ang kapatawaran ay naibigay na niya. Hindi dahil karapat-dapat ang mga ito, kundi dahil karapat-dapat ang kanyang puso sa katahimikan. Pinili niyang wag nang magtanim ng put upang ang anak na dinadala niya ay lumaki sa isang mundong puno ng pag-ibig. Roman, salamat, sabi ni Clara habang nakatingin sa papalubog na araw. Salamat sa pagpili sa akin. Sa kabila ng lahat, hinarap ni Roman si Clara at hinawakan ang kanyang magkabilang kamay. Hindi ako ang pumili sa iyo, Clara. Ang tadhana ang naglapit sa atin. Pero ang puso ko ang nagdesisyon na hinding-hindi ka nabitawan. Ang utang ng tatay mo ay matagal ng bayad. Ngayon, ang tanging utang na meron ako ay ang ibigay sa iyo ang bawat bukas na puno ng ligaya. Habang ang kulay ng langit ay nagiging lila at kahel, ang pamilyang nabuo mula sa mga sugat at lihim ay magkakasamang naupo sa hapagkainan. Walang onomatopeya sa tunog ng kanilang tawanan, tanging ang awit ng dagat na tila sumasabay sa kanilang panibagong simula. Ang gabi ay hindi na madilim,
Ito ay puno na ng mga bituin na nagsisilbing gabay sa kanilang landas. Ang pag-ibig ay hindi parating tungkol sa paghahanap ng taong perpekto, kundi sa paghahanap ng taong handang manatili sa tabi mo habang unti-unti mong binubuo ang iyong nawasak na pagkatao. At para kay Clara at Roman, ang kanilang kwento ay patunay na sa dulo ng bawat lagusan may liwanag na naghihintay. Isang liwanag na tinatawag na pag-asa.